So, good morning po ulit sa inyong lahat. Welcome po ulit sa another Basic Real Estate series po ulit natin. Again, isa na naman po ito sa pinaka-importanteng training program na ilalunch po natin ngayon. The title po of this program is After Sales Support or After Sales Strategies, no? Pag-uusapan po naman natin dito is basic documentation process. Pag-uusapan po natin yung mga client requirements. Number 2, ano yung documentation process na kailangan pag nakapag-close ka na ng sale. And then, ano po ba yung mga documentation tactics? Siyempre, pag pinapractice na po natin yung real estate service po natin, marami po tayong may encounter. Like, say for example, paano po pag si client kasal, tapos ayaw niyang ipangalan or ipaalam sa asawa niya, or ayaw niyang ipangalan, or sabihin na natin separated sila, okay? So, yan, kung mapapansin nyo, baka masya kayo, meron bang ganon? Yes, meron pong ganon. And actually, ano pa lang yun, parang in a way, mild case pa lang yun. Actually, meron pang mas malala doon, which is halimbawa, paano kung may kabit or kabit. Diba? So, yan, totoo pong nangyayari yan. Pero, if ever na yan po yung napunta sa inyo, ngayon ang tanong anong gagawin mo. So, malamang sa malamang, syempre, matatakot ka ulit kasi hindi mo alam kung anong bago ka nga po sa real estate. Pero again, sabi ko nga namin po sa inyo is, hindi po namin kayo papabayaan lalong-lalo na sa trainings dito sa Innovare. So, we decided to conduct the after sales support training today. Para malaman nyo po yung mga kailangan na basic na malaman nyo regarding documentations naman. And yung mga reminders po namin para maiwasan po natin yung error or maiwasan po natin yung mapagalitan tayo ng clients natin dahil for basic reasons po. So, I hope na-excite kayo or excited na po kayo. Again, pasensya po ulit na medyo konting technical po ito. Pero hindi siya mas technical compared dun sa competition po natin. Medyo marami lang po talagang kailangang i-consider dito. Pero don't you worry, we have prepared a visually nice na presentation in which magpapakitaan po namin kayo ng example kung ano po ba yung mga kailangan na government IDs or ano po ba yung mga requirements ni client. Kasi malamang sa malamang pag interested na po yung buyer nyo, yun na po yung sunod na itatanong sa inyo. So, it's really nice na napanood nyo po itong training na to bago po kayo magkaroon ng tripping, or maybe nagkaroon na po kayo ng tripping at napanood nyo itong training na to. So, wag na po natin patagalin. I'm sure na ngayon, curious na kayo kung ano yung mga sinasabi ko sa inyong matututunan nyo. So, simulan. So again, before we start, welcome ulit sa Basic Real Estate Series. The title of this particular training is After Sales Seminar. So dito, pag-uusapan natin, number 1, yung mga clients' requirements. So marami ang mga natatanong, lalo-lalo na kayo, kailangan nyo malaman kung ano-ano basically yung mga requirements na dapat ibigay ng client nyo after ng reservation. Importante ito dahil number 1, syempre, once na hindi siya kompleto, pwedeng hindi nyo makuha yung incentive nyo, or once na hindi siya kompleto, syempre, mahihirapan siyang ipa-approve yung loan. At the same time, syempre, pag ganun ang nangyari, may iipit din yung commission ng paglabas natin. So, importante na alam natin kung ano yung mga requirements na hinihingi ng mga developers or ng loan, ng finance institution. Okay? And then, tuturo ko din yung mga documentation process, starting from reservation hanggang sa makalipat yung client. Tuturo din ako ng konting mga sagot sa katanungan na usually makakasalubong natin habang pinapractice natin yung real estate service natin. So, tuturo ko sa inyo kung paano siya sagutin. Okay? Of course, hindi ko masasagot lahat ng questions kasi konti lang ang nilagay ko example dito, but isa to sa yung mga present namin na katanungan dito. Yun yung karamihang tinatanong ng mga client sa atin. And then, syempre, isasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga kailangan nating tandaan sa mga documentations. Okay? So, let's start. So, simulan natin sa mga documentation or client requirements. Okay, so simple lang naman. Actually, para hindi nyo
hindi na kayo mag-isip kaano. Actually, 3 major requirements lang kailangan i-provide ni client. And I'm sure alam nyo na to dahil number 1, baka nung nag-apply kayo sa postpaid or nag-apply kayo ng telepono or cable TV, ito rin yung mga hinihingi ng mga pinag-applyan nyo. Number 1, proof of identification, proof of billing, and proof of income. Proof of identification, syempre, nandyan dapat yung pangalan mo, yung pirma mo, and of course, yung picture mo. Saan ka nakatira at yung mga birthdays. Yung mga personal information, dapat nandyan. And then, yung proof of billing. Dito, ang kailangan, ang chinecheck naman dito ng nung nag-a-assess nung mga requirements is, syempre, yung kung saan ka nakatira. At patunay lang to na doon ka talaga nakatira. Mahirap na syempre, di natin maiwasan na busisiin to ng mga financing institution dahil syempre pera nilang ilalabas. Okay? And then, proof of income. Sinisigurado lang din nila na mababayaran mo yung inutang mo sa kanila. So, dapat at least meron kang stable income or stable cash flow per month. Okay? So, simple lang. Papakita ko lang yung mga example dito. Wala namang gaanong i-discuss dito sa mga requirements, no? Papakita ko lang yung mga example, mga pictures, kung ano yung sinasabi namin proof of identification. Okay? So, yan. Proof of identification. Ito. Halimbawa, ito. Sample lang to. This is a passport. Diba? Okay? So, kailangan natin i-photocopy dito, syempre, yung harap, yung merong picture mo na part. Okay? At syempre, ito. Mga limitations. Okay? And then, mga government IDs. Kung may PRC ka, SSS, PhilHealth, yung tax or TIN, syempre, baliktaran dapat ipa-photocopy mo yan. Or birth certificate if you're single, or marriage contract pag may asawa ka na. Okay? Another proof of identification, kailangan mo dito ng cedula or yung CTC, Community Tax Certificate. So, madali lang naman kunin to sa barangay. I think this would cost you 15 pesos or depende dun sa barangay na. No? Of course, pwede mo naman sabihin sa kanila na gagamitin mo yun para mag-apply ka ng trabaho. Or else, kung sinabi mo na may trabaho ko na, percentage yun ng kita mo per month ang babayaran mo. Okay? So, marriage contract. Gaya nga sinabi ko, pag married ka na. Okay. So, yun yung mga example ng mga proof of identification. Punta naman tayo sa proof of billing. Pwede itong Meralco bill, okay? So makikita nyo kasi dito yung tawag dyan, yung address mo, okay? Siyempre hindi nyo naman titingnan yung amount ng binabayaran mo per month. Actually yung pangalan mo plus yung tawag dyan, yung address, yun naman yung pinaka-importante doon. And or yung water bill, syempre, again, yung information regarding sa'yo ang titingnan dyan. Or credit card statement. Okay? Kasi itong mga to, kumbaga, tinitingnan to ng bank. Kasi, syempre, pag nag-a-apply ka ng credit card, binusisi na rin to ng mga pinag-applyan mo. So, if ever nakapasa ka at meron kang credit card, ibig sabihin lang na liable yung mga information na pinaglalagay mo dun sa forms. Okay. So, if ever naman, ito authorization, if ever na nakatira po kayo sa, halimbawa, yung bahay na tinitirhan nyo naka-rent. Okay? Or, halimbawa, SPA nila kayo. Or, kumbaga, special power of attorney. Or, halimbawa, yung client talaga nasa abroad. Relatives ka lang ng client. So, minsan, nagsasubmit kailangan mag-submit ng authorization letter. Okay? Ito, sinasabi lang dito, at ito, pinapakita dito naman, na sinasabi ng landlord mo, landlady mo, na doon ka talaga sa lugar na yun nakatira. Okay? And then, next, yung proof of income. Proof of income, simple lang naman. Pwede ka mag-present ng payslip. Okay? Or certificate of employment with compensation. Doon makikita yung basic salary mo, yung mga added benefits mo, yung mga deductibles, tax, and all. So, makikita nila yung net disposable income mo dito sa baba, net pay. And then, makikita nila kung kaya mo ba talaga na bayaran yung loan na kinuha mo. So, ito yung example ng certificate of employment. Okay? Or, pwede mo rin namang ibigay yung
income tax return. So, yearly naman binibigyan ka nito, di ba? So, nandiyan naman yung mga monthly or annual na income mo na nakukuha, na nire-remit sa BIR. So, isa rin yan, pwedeng ipakita. So, other important client requirements, okay? Importante ito, hindi ito pwedeng mawala. So, post-dated checks. Ngayon, yung post-dated checks, madali lang naman itong kunin. Pwede ka naman mag-open ito kahit saang bank. Okay? Pero mas maganda kung halimbawa merong preferred bank yung developer, doon ka na lang din mag-open. Pero kung meron ka sariling bank, pwede ka mag-open doon sa bank mo. Halimbawa, BDO or PPI. Madali lang naman to. Alam ko, pupunta ka lang sa bank. Meron dyan na minimum 5,000 ata. Pwede ka na makapag-open. So, doon, pwede mo siyang, pwede kang makakuha doon. Okay, special power of attorney. Ito, sabi ko nga kung OFW yung natin, yung client natin, kailangan nila nito. Kumbaga ito yung documents na nagpapatunay na pwede kang makipag-transact on their behalf. So, yun yung importance nun. Ngayon, isa pang kailangan yung tandaan, kapag halimbawa si client na nasa abroad, kailangan yung SPA niya is consularized. Okay? Pero kung nandito siya sa Pilipinas, halimbawa umuwi siya, tapos papaalis na siya, may kailangan lang siyang igawing SPA niya. So pwede naman na dito na lang inauthorize yun sa Pinas. Okay? So usually ang ginagawa naman nila dito is minsan sinasubmit nila, kumbaga sinesend nila yung SPA sa kabila, yung sa abroad through email halimbawa, tapos pinipirmahan ng tapos pina-fax back. Okay, so isa yun sa mga, or ini-email back, isa yun sa mga pwedeng gawin, or talagang magpa-consolarize na lang doon. Then registration forms, syempre fill upan natin yon. May kanya-kanyang registration form naman yung mga developers. Loan documents, yung mga kailangan fill upan, mga deed of sale, ganyan. Insurance documents. So, yan yung mga basic na requirements na hinahanap. So, ito yung mga example ng post-dated checks. Di ba? So, special power of attorney, ito. Ay, by the way, if ever na may naghahanap sa inyo, say for example, si client hindi marunong gumawa ng SPA, readily available naman to on the internet. Pwede mo naman siyang i-search. Or, pwede naman, minsan meron naman na mga developer na may prescribed SPA format. So, depende na lang yun. Kung wala man, i-search nyo lang sa internet kung paano gawa. Okay? Registration form. So, for example, ito sa ProFriends. Okay. So, yun yung mga kailangan na requirements. Basic requirements na kailangan sa pagbibili ng bahay. Okay, so again, pwede mo itong i-discuss syempre sa clients mo after ng reservation. Or syempre, para din sa'yo, pag kumuha ka na rin ng bahay mo, alam mo na rin kung anong mga ibibigay mong documents. Okay? So, punta naman ngayon tayo sa documentation process. Again, sabi ko kanina, ituturo ko, starting from reservation hanggang sa makalipat, ano ba yung pinupuntahan ng papel. Okay? Kailangan kasi maintindihan din natin as much as possible para alam natin, or huwag tayong magbigay ng kung ano-anong mga promises sa ating mga clients. Kasi, remember, tayo yung babalikan nila pag may nagkamali tayo sa sinabi. So, to be safe, dapat alam mo yung process na pinagdadaanan. So, ito yun. So, number 1, syempre, dito ka sa reservation of unit. Again, yung reservation fee valid siya for 1 month. Okay? So, after 1 month, kailangan magbigay ng first DP. Kung naka-DP terms man yan, dapat yung first DP niya ibigay niya. Pero kung kailangan mag-spot cash siya, dapat ibigay niya na the next month yung spot DP niya. Okay? So, habang nagre-reserve si client, within 30 days, kailangan makomply mo yung mga documents. Yung mga binanggit ko sa taas. I mean, yung mga nauna kong documents na present sa inyo. Kailangan ma-submit yan ni client. Siyempre tayo, ang responsibility natin as a real estate professionals, siyempre i-assist natin sila. I-check natin from time to time or pwede natin silang samahan pag kumukuha ng post-dated checks or kahit ano pa man ang mga requirements. Samahan natin sila para at least makapag-build tayo ng rapport. Remember, pwede silang
magbigay ng referral sa inyo once na makita niya na talagang tinutulungan mo siya. So, maganda rin actually na maging practice na along the way tutulungan mo talaga yung mga clients mo. Okay? So, ang mga pinaka-responsibility natin is i-check yung completeness ng mga requirements. Kasi sayang, syempre ayaw din natin na magpabalik-balik tayo at syempre ayaw din natin na magpabalik-balik yung client. Okay? And then, sasubmit mo yung documents sa developer. And then, after nyan, iipon nyo ni developer. Then, habang kinukonstruct yung bahay, okay, habang kinukonstruct yung bahay, iniipon nyo lahat ng kailangan para sa loan. Then, yung loan kasi, yung bank loan kasi, or yung sa financing loan kasi, hindi siya pwedeng i-appraise once na hindi pa nakatayo yung mga bahay or yung condo. Kaya nga minsan meron siyang DP terms. Kaya nga hinahati minsan sa kung ilang months yung DP terms. Depende kung gaano katagal na matatapos yung or gaano kabilis matatapos yung paggawa ng bahay. So, after nyan, pag okay na siya, pag medyo tapos na yung bahay, or sabihin natin 90% lang tapos yung bahay, ipapasok na ngayon nito ni developer yung mga docs na sinubmit ng client sa financing institution. Ngayon, si financing institution, again, i-evaluate niya, pupuntahan niya yung site, titingnan niya yung unit, i-appraise niya kung magkano ba talaga to, or titingnan niya yung client, yung standing ng client, mukha bang okay to, hindi ba kami tatakbuhan nito or what. Then after that, pag nakapasa naman siya, which is usually ganun naman ang nangyayari, pag nakapasa naman siya, ngayon, si banking institution mag-i-issue ng letter of guarantee kay developer. And then, after that, magpa-financing approval. So, yun yung tinatawag na loan takeout. So, isa sa pinaka-crucial na part, yung loan takeout sa ating real estate practice. Bakit? Kasi hindi marirelease yung full commission natin hanggang number 1, hindi full DP yung client. Number 2, hindi pa loan takeout yung client. So, yan yung kailangan nating tandaan. So, as much possible, dapat at least along the way, pinapollow up din natin sa developer yung status ng loan ni client. Okay? And then, after that, pag sinabi na okay na ni developer dun sa client, i-advise niya ngayon si client na bisitahin yung yung unit niya. Doon sa pagbisita niya na yun, magkakandak sila ng series of punch list. Ano po ba yung punch list? Engineering term po to. Pupunta po kayo doon, i-check nyo lahat. Magsimula sa floors, sa ceiling, sa mga tubo, o kahit anong makikita nyo sa bahay, titingnan nyo siya. Kumbaga dito sa part na to, binibigyan ng chance si client na i-inspect yung unit. Kumbaga kung mayroon siyang mga reklamo, mayroon siyang ayaw doon, ito may crack or medyo may bukol, ilalagay yun sa note para i-rectify ng developers. So, okay, then after nan, pag next, schedule it ng second punch list. Okay, pag okay na si client, final punch list na yun. And then, pag ready na siyang lumipat, sasabihin na siya na magbayad ng move-in fee o kung inclusive na yung move-in fee, pwede na siyang lumipat. So, hanggang yun. Congratulations, pwede ka na makapag-move in sa unit mo. Yun. So, kumusta? I hope na interested kayong masyado na dahil sa mga nakikita nyo, no? And I'm sure na sabi ko nga po kanina habang nagsisimula pa lang po tayo, malamang iba sa inyo nagugulat na meron palang ganitong cases sa real estate. Again, yun nga po yung make the real estate industry more exciting. Dahil marami pa po kayong matututunan dito. Akala nyo, alam nyo na lahat. Na-attendan nyo na yung trainings. Kaya nga sabi nga po namin sa inyo is continuous lang po tayo mag-improve. Continuous lang po kayong makipag-coordinate at makipagsalamuha sa aming mga dati ng real estate practitioners. Para at least malaman nyo kung ano pa yung mga iba na mga situations na mai-encounter nyo sa real life. So ngayon naman, ang tuturo naman po namin, gaya nga po ng sabi ko kanina, is ano po yung mga pwede natin gawin if ever na-encounter natin itong ganitong problema. Halimbawa, si
Mr. may kabit, gustong bilhin ng bahay, or si mama, or si babae, may asawa, na gustong parang gano'n. So, yun, mga technical na po yun. Pero if ever na dumating po siya, or kahit yung mga basic lang, like, paano kung wala siya, kung nasa abroad si client, ano po yung kailangan, yung mga gano'n. I'm sure na hindi naman natin hayaan na dahil sa hindi lang natin po alam yung ganitong process is mawawala na po sa atin yung client. Sayang naman po. So, ito i-explain po namin sa inyo yung mga basic documentation tactics, ano po yung dapat yung gawin, or ano po yung mga pwede nating magawa para matulungan si client na makuha yung bahay na gusto nila. So, again, let's continue the training. So, yan yung basic process ng natin, ng real estate transaction. Ngayon, ito ay sa mga katanungan, yung documentation tactics natin. Mag-present ako ng mga usual na tanong ng mga client, and then try ko siyang isagutin kung paano mo siya lulustan. Okay? What if ID cannot be submitted immediately? Halimbawa, say for example, pinapunta mo doon, may reservation fee na, wala siyang dalang ID. Okay lang. So, ang pwede mong gawin dito is, number 1, picturean mo yung, number 1, sabihin mo sa kanya, pwede naman to follow. Importante ma-fill upan niya lang lahat, at syempre makabagbayad siya ng reservation fee. To follow na lang yun. Total, di ba sabi ko nga sa inyo, meron tayong 30 days para i-comply yung mga requirements. Okay? So, hindi naman dapat maging sagabal yan sa pag-reserve ng unit. Okay, next. What if ITR is not present in the requirement? So, wala kang ITR. So, again, sabi ko nga sa inyo, option lang to. Yung pinresent ko mga requirements sa inyo kanina, 3 yun. Identification, proof of income, proof of billing, di ba? So, kung wala siyang ITR, pwede naman yung payslip, pwede naman yung COE or Certificate of Employment with Compensation, di ba? So, wala naman actually itong problema. Basta importante, meron siyang TIN, di ba? Kailangan may TIN siya. What if they are not renting, they are renting their unit? Okay? Tapos wala silang proof of billing. So, gaya nga nabanggit ko sa unang slides, pwede kang mag-ask ng authorization letter sa landlady o landlord mo na certifying na doon ka talaga nakatira at kung gaano katagal nang nakatira doon. Okay? What if walang payslip sa company na binibigay? Kung walang payslip sa company, yun nga, marami pa namang ibang option. Yun nga, pwede nga pahingin mo sila ng Certificate of Employment. Okay? Tsaka, syempre, kung baka may ITR sila doon, pwede mong gamitin. Okay, so wala pa silang PDC. Wala namang problema po yun. Gaya ng sabi ko sa inyo, 5,000 pesos lang pwede kang makapag-open sa mga banks, no? So, minsan din nagbibigay ng guarantee yung developer sa specific na branch ng bank. Kasi minsan may mga bangko na humihingi ng minimum 6 months na dapat meron kang account sa kanila. Syempre nagmamadali ka nga, di ba? So meron nga ganun, pero meron naman ibang banks na wala. So sabihin mo na lang si client mo na yun nga, mag-produce ng PDC. Okay, tulungan mo siya. 5,000 pesos lang naman po yun, meron na. Okay, so is SPA produced only by attorney? Kasi kaya nga, sa bagay, madalas maging matanong to kasi special power of attorney, di ba? So, kala nila, attorney lang nagpo-produce nito. Actually, hindi. Kailangan mo lang, pwedeng ikaw ang gumawa nito as agent or as real estate practitioner. Gawan mo na si ma'am or si sir, yung client mo. Ang kailangan mo lang naman is papapirmahan mo siya and ipapanotarize mo siya. Okay? So, it doesn't mean na kailangan attorney ang mag-prepare niyan. Kasi mahal yan sigurado. Okay? What if wala siyang cedula given by an OFW? Okay? So, again, sobrang simple lang ng problema na to. As you can see, pwede kang kumuha ng cedula sa barangay kahit hindi sa'yo yun. Okay? So, ang importante lang siguro dito, meron kang SPA. Meron kang SPA na maglalakad.
napapakunin mo ng sedula na nakapangalan sa'yo. Wala naman pong kaso yun. Okay? Okay, how to get the client to have Okay, so medyo malabo yung tanong, no? So, anyway, baka ang sinasabi lang dito is paano ka makakapag paano kung wala kang SPA form. Again, sabi ko nga sa iyo kanina, available sa internet po yan. Pwede mo siyang i-download. Or, kumuha ka ng idea kung paano gumagawa ng SPA, and then ikaw na ang gumawa. Okay? Tulungan na lang po natin si client. Kasi importante din yung mga documents natin. Yung mga documents nila sa atin. Okay? And then, halimbawa wala siyang relatives dito sa Pilipinas. Ito isa talaga sa mga pinakamahirap, pinaka-challenging na tawag dyan, issues, no? Actually, hindi naman siya issue. Kung wala siyang relatives sa Pilipinas, kung mabait ka, pwede mong i-offer yung sarili mo bilang maging SPA nila. Yun nga lang, ang mahirap doon, syempre, ikaw yung laging nag-aasikaso. Eh, syempre, may business ka naman, di ba? May inaatupag ka din iba, so, yun. So, and besides, pag SPA ka, medyo may habol din sa'yo yung banking institutions na pinagloloanan niya. So, actually, risk ito. So, if ever na, kailangan pag-producein mo siya ng relatives, imposibleng wala. Okay? Or else, i-cash niya na lang. Okay? Cash niya na lang yung payment. Okay, mga reminders. Simpleng reminders lang. Let the client submit the requirements as soon as possible. Okay? So, as much as possible, kompletuhin na natin to para, in a way, wala na tayong pinoproblema. Wala na rin naman kinoproblema yung clients natin. Kumaga, let's make this transaction hassle-free. So, madali lang naman i-produce yung mga, ano na yun, yung mga, tawag dyan, yung mga requirements. So, might as well, kung kaya natin within 1 week, mapasa na yan, may pasa na natin siya. Tsaka, again, crucial to sa ating mga real estate practitioner kasi, again, pag hindi nagbayad ng first DP si client or hindi siya tumuloy, syempre, yung ina-expect natin commission, mawawala syempre. Okay? So, again, depende nga sa DP yan, di ba? Kung binayaran niya na yung full yung DP, tsaka mo lang makukuha. Pero kung hindi siya nagtuloy, reservation lang, wala kang makukuha, syempre. So, tulungan na lang natin. Yun yung dapat natin gawin. Make them easy to submit. Okay? So, kung ano lang yung meron sa clients natin, halimbawa, on the spot dun sa reservation process, meron na siyang mga ID o meron siyang mga ITR o payslip, kung ano, pwede mo na siyang i-submit para at least okay na. And then, dito po nagtatapos ang ating after sales support seminar or training. I hope again na marami po ulit kayo natutunan. Again, kung meron lang po kayong tanong or mga hindi naintindihan or if ever, nandiyan naman po yung forum natin sa Inubari sites. Huwag po kayong mahihiya na mag-leave a comment or humingi ng tulong sa lahat ng Inubari members. And nandyan po kami lahat para sagutin yung mga katanungan. So, I hope na madami pa po yung closing yung magawa nyo dahil sa real estate training na to. So, thank you so much again for listening and thank you for sharing your time with us. Na-appreciate po namin na gumagawa po talaga kayo ng efforts para matutunan tong business na to. So, remember na nandito lang po kami lagi to support you guys and thank you so much and God bless. This training program is being brought to you in part by Inubari Realty Solutions Corporation. Inubari would like to thank the following persons